Ang eksena ay nagbago sa Eastern Gate ng Frost Fortress. Ang Intel Squad ay sumigaw sa kaguluhan. Tama iyan, mga tao. Ang special broadcast ngayong araw ay nagmumula mismo sa Archane Frost Fortress mismo ngayon. Ang guild na United Under Heaven, ranked 2nd overall, ay nasa East Gate. Isang mapa ang lumabas na kumikislap sa kasalukuyang posisyon ng guild. Ipinahayag ng sistema na Regional Quest Frost Fortress has fallen to a Demon King. Retake Frost Fortress rewards await those who dare. The Retake Frost Fortress quest will begin upon entry. Sa bawat isa sa 4 na gate, ang mga guild ay nagbanggaan sa mga brutal na labanan. Ang mga commentator ay sumigaw ng pag-uudyok, ang kanilang mga boses ay sumasakay sa ibabaw ng apoy ng kanyan. Si Liu Chuangson, Guildmaster of United Undertale Rankangs, ay umalangaw ng mga utos. Mag-reload. Isang malakas na pagsabog ang tumunog, nag-uulan ng mga halimaw sa 12-12. Ang mga commentator ay naging ligaw. Binaba ni Xuanshan ang kanyang ulo, ngumingiti, 1812, ang pinakamataas na battle points na naipakita ng sinuman sa ngayon. Babaguhin ba ng Siege ngayong araw ang buong guild leaderboard? Sa harap ng hindi mabilang na mga umuungal na kanyan, si Chuingson ay nakatayo ng matangkad. Sa wakas, isang full-scale siege. Naghintay ako para sa sandaling ito. Ang Shining Guild ay maaaring magaling sa mga labanan, ngunit sa isang full-on raid, mas mababa sila sa atin. Tingnan mo ang score ko. Walang sino man ang nagtipon ng napakaraming puntos sa isang solong pag-atake. Ang kanyang tawa ay umalangaw sa larangan ng digmaan. Sa ganito karami, ako ay magiging korona na Lord of Frost Fortress mismo. Sa likod niya, ang mga sigaw ay tumaas na parang kulog. Sumulong. Patuloy na atake. Ang mundo ay luluhod sa harap natin. Samantala, ang mga battle points ni Granfell ay patuloy na tumataas. Siya ay bumantong hininga, hindi naapektuhan ng mga pagmamalaki ni Chuangons. Sa Southern Gate, siya at ang kanyang mga puwersa ay sumugod pasulong. Ang mga braso ay nakakrus muli. Si Granfell ay nag-isip, natatakot ako na baka may mga traps dito, ngunit sa kasamaang palad, ang mga Dark Mercenaries ay nagboluntaryo na subukan ng gate gamit ang kanilang magic muna. Si Heartcom ay naglakad sa tabi ni Kit na may mukha ng kinakabahan na takot. Hindi niya ako naaalala, di ba? Hindi niya ako kinamumuhian. Tama. Sa pagtingin pabalik sa mga mercenaries, naaalala ni Granfell, isang unit ng mga elite sail swords na nagtipon sa ilalim ni Captain Kit. Sila ay sikat sa pagkumpleto ng mga misyon sa anumang paraan na kinakailangan, at ang salitang etika ay banyaga sa kanila. Sa palagay ko ito ang mga binanggit ni Haring Wiggum noon. Well, ang mga reinforcement ay reinforcement. Ngunit hinawakan ni Kit ang kanyang ulo, pawis. Maalala niya, siguradong maaalala niya na binaliwala ko siya. Hindi siya magkikimkam ng galit dahil sa hindi pagtulong sa puting tigre na iyon, di ba? Pagkatapos ay isang boses ang umalangaw. Captain Li Hoi. Si Hoi ay lumingon ng walang pag-aalinlangan. Ha! Kalmadong nag-report si Alcari. Binabantayan ko ang lugar gamit ang Magic Gate. Walang mukhang nagkukubli sa malapit. Kalmadong nagsalita si Hoi. Naiintindihan ko. Itinaas ni Alcari ang kanyang tingin. Ngunit naniniwala akong iniwan na nila ang anumang pag-iisip na pilitin ang kanilang daan sa mga gate. Ang dami ng mga patibong na nakalagay sa mga daan ay maaaring patayin ang isang dragon kaagad. Kakaiba nga lang, nang sinubukan kong magbukas ng isang magic gate sa loob mismo ng kuta, may isang napakalaking kapangyarihan ang hamarang sa akin. Kumunot ang noo ni Granfell. Ang kapangyarihan ng Demonyo King, nakikita ko. Kung gayon kakailanganin namin ng ibang daan papasok. Lumapit si Jesse. Commander Li Hoyol, alam ko ang isang lihim na ruta papasok sa Frost Fortress. Sa ilalim ng lungsod ay nakalatag ang isang malawak na shelter na binuo para sa paglilikas. May isang underground passage na umaabot mula sa isang bahagi ng mga pader hanggang sa kabila. Isa sa mga pasukan ay dapat malapit dito. Sigurado akong may mga nakaligtas sa ibaba. Itinaas ni Granfell ang isang kamay sa kanyang baba, nag-iisip. Nabigla si Tamine. Alam ko na, kaya ikaw pala, ha? Kanina ay akala ko ang iyong swordsmanship ay kamukha ng isang berserker. Lumalabas na ikaw ay isang katutubon ng Frost, di ba? Si Jesse ay nanatiling kalmado.
Tama iyan. At ikaw ay tunay na isang berserker. Ngumiti si Tamman, lumapit pa. Ikinagagalak na makilala ka. Ang alam ko lang ay ang pasukan ng berserker. Kaya, may isa pang nakatagong daan. Iniladlad ni Jesse ang isang mapa, itinuturo. Oo, kailangan lang nating sundan ang rutang ito. Pinalaki ni Tamine ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, hoy. Ang Frost Shelter ay napakalaki tulad ng Paris Catacombs. Sumusumpa ako na napakalaki nito. Lahat ay dapat na nasa ibaba. Si Hoy ay sumagot ng may nakakakilabot na kawalang interes. Nakikita ko, Tamman. Siyempre, pamumunuan natin ang iba doon. Gayunpaman, sa likod ng mga mata ni Granfell ay kumikislap ang kawalang interes habang ang sistema ay patuloy na nagtatala ng bilang ng mga nakaligtas. Nang sa wakas ay naabot nila ang pasukan ng shelter, sina Jesse at Tamman ay naguna, nakatayo sa magkabilang panig. Commander Hoy, narito na. Ang mga mata ni Granfell ay lumiit, kaya ang pasukan ay nakalantad na tulad nito. Iwinagayway ni Tamman ang kanyang kamay ng may tiwala, tinutulak ang gate. Sigurado ka, may isang spell dito. Tanging mga mamamayan ng Frost at mga berserker ang makakakita nito. Ang spell ay hawak pa rin at ang gate ay buo. Lahat ay dapat na maayos. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang kanilang mga mukha ay namutla. Pareho silang natigil na parang tinamaan ng takot. Ang mga mata ni Tiam ay nanlaki sa hindi makapaniwala. Sa harap nila ay nakalatag ang hindi mabilang na mga bangkay, mga berserker at mga taga-bayan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tanawin. Ang boses ni Hoy ay nanatiling matatag. May mga bakas ng isang summoning ritual. May isang tumawag ng isang demonyo dito. Si Tammin ay bumalik, nanginginig sa galit, hindi matanggap ang pagpatay sa kanyang mga kasamahan at mga tao na namamatay sa matinding sakit. Sa harap ng ganoong eksena, ang grupo ni Granfell ay nakaramdam lamang ng takot at galit. Ang kanyang boses ay pumutol sa hangin, malamig na parang bakal. May mga bakas ng isang summoning ritual. May isang nag-summon ng isang demonyo dito. At pagkatapos ay tumunog ang sistema. Pumasok ka sa Frost Fortress na ngayon ay nabago na sa impyerno. Ang mga nakaligtas ay nagtipon, inilalagay ang mga bangkay sa mga pinag-ugnay na banig. Itinaas ni Kit ang kanyang mga kamay, ang panik ay nakasulat sa kanyang mukha. Ano? Nagtitipon ng mga katawan. Nawala na ba siya sa isip? Ngayon sa lahat ng oras, hindi pa nga natin alam kung kailan aatake ang Demonyo King mula sa mga anino. Si Alkari ay sumagot ng cool. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan tayong manatiling mapagbantay. Ang kapitan ng mersenaryo ay sumagot. Mapagbantay, ang sarili ko. Dapat tayong nagmamadali pasulong, pinapatay ang mga demonyo, at umuuwi. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Alkari, may ginawa ba kami para saktan si Higang? Bakit parang binibigyan niya kami ng saloobin? Si Alkari ay ngumiti lang, ang mapanlinlang na liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata. Kung titingnan mong mabuti ang mga bakas ng salamangka dito, hindi mo iyan sasabihin. Maghintay ka, hindi magtatagal, maiintindihan natin ang plano ng magalang na Ginoo na iyon. Ang mukha ni Granfell ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob ay sumisigaw si Hoy habang isang espiritu ang nagpakita sa harap nila. Ang nahulog na gwardya ay hawak pa rin ang kanyang duguan na talem. Namatay siya sa kanyang pwesto. Natakot ako ng husto. Ang mga sigaw ay umalangaw-ngaw. May isa pang daan dito. Opo, sir. Lumapit si Jesse kay Hoy, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng damdamin. Commander Hoy, salamat sa pagpapahintulot sa amin na makuha ang mga nahulog. Ang mga sundalong ito ay ipinanganak ng Frost City tulad ko. Hindi ko alam kung paano babayaran ang utang na ito. Ang puso ni Hoy ay kumunot. Sa likod ng malamig na maskara ni Granfell, siya ay nakikipaglaban sa mga salita. Paano ko siya aaliwin? Ito ang kanyang bayan. Ang baliwalain ng mga patay na nagbigay ng kanilang buhay upang ipagtanggol ito ay hindi mapapatawad. Sa wakas, nagsalita si Granfell ng may malamig na dignidad. Tinataguyod ko lang ang karangalan ng isang knight, kahit na nag-aanyaya ito ng panganib sa akin. Ang mga pisngi ni Jesse ay namula sa kanyang deklarasyon. Karangalan, ngunit ang ekspresyon ni Granfell ay tumigas muli. Kaya, huwag mong ipagkamali ito bilang isang bagay na ginawa ko para sa iyo partikular. Huwag mo itong pansinin. Ang panloob na boses ni Hoy ay umalangaw-ngaw.
Anong uri ng kaiwan iyan? Sino ang umaaliw sa mga tao na tulad nito? Pagkatapos ay pumasok ang boses ng sistema. Ang iyong mga contribution points ay tumaas. Kasalukuyang kabuuan 41,521. Tumigas si Granfell. Tumaas ang kontribusyon. Bakit? Nakikipaglaban ang mga mersenaryo, ngunit tiyak na ipinagbigay alam sa akin ng sistema. Kung gayon, dahil ba dito? Isang sundalo ang sumugod ng mapatla at nanginginig. Commander Hoy, nakatuklas kami ng isang underground square habang kinukuha ang mga katawan sa kabilang daan. Pakiusap, dito. Ang mga mata ni Granfell ay tumulim habang sila ay bumaba. Ang nakita nila ay nagpaputla sa mga sundalo. Isang matangkad na haligi na nakabitin sa hindi mabilang na mga krus. Ang bawat isa ay babad sa dugo, mas malalim sa loob. Ang mga bangkay ay nakabitin, nakapako sa isang nakakasuklam na pagpapakita. Si Jesse ay bumulong. Ito ay isa pang sundalo ang nagsalita, nanginginig. Hinalugog namin ang iba pang mga daan, sir. Lahat sila ay pareho. Gumiling ang ngipin ni Granfell. Isang summoning circle na ginawa mula sa dugo at mga bangkay. Ang mga mata ni Jesse ay nanlaki. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay tulad ng isang exorcism ritual, maliban sa binaligtad. Isang sakripisyo upang ipatawag ang demonyo king mismo. Hawak niya ang kanyang dibdib habang ang pag-realize ay bumaba. Ang bawat summoning circle mula sa mga pasukan, ang bawat nakapakong katawan, lahat sila ay nakakonekta bilang isang grand ritual. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagkuha ng mga bangkay ay nagtaas ng aming mga contribution points. Ginagawa namin ang sakripisyo ng Demonyo King. Ang ekspresyon ni Granfell ay tumigas. Ang tensyon ay mabigat sa hangin. Hiningi ni Harwan, nasaan siya? Isang sundalo ang sumagot, nag-report kami sa kanya, sir. Sasali siya sa amin sa madaling panahon. Bigla, ang lupa ay nanginginig ng marahas. Ang mga bato at durog na bato ay bumagsak ng may nakakabingi na mga pagbagsak na parang ang lupa mismo ay nahati. Si Jesse ay huminga ng malalim. Isang lindol. Ang tatlo sa kanila ay nagpalitan ng matitinding tingin. Hindi isang lindol. Ang mga pagyanig ay naging mas malakas, mas malakas. Lumiit ang tingin ni Granfell, naghahanda na para sa labanan. Ito ang tunog ng mga kuko. At pagkatapos ay lumitaw sila. Ang mga nakakatakot na mangangabayo sa mga buto-buto na kabayo na nagtataglay ng mga duguan na talam na sumusugod ng direkta sa kanila. Sumigaw si Granfell, kami ay inambush. Ang mga demonyo ay umalangaw-ngaw, paano ninyo nagawang hawakan ang mga sakripisyo ng Demonyo King? Mamatay kayo, mga mortal. Hinugot ni Jesse ang kanyang espada, nakatayo sa kanyang lugar. Napakarami, manatiling alerto. Opo, ma'am. Ang mga sundalo ay sumagot. Ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan si Granfell sa isang tibok ng puso. Sandali, ang mga masasamang ito ay hindi umaatake sa amin. Sila ay tumatakas. Siyempre, sa likod ng demonic cavalry ay dumating sina Taman at Harkoon, ang galit ay nagniningas sa kanilang mga mata habang sila ay humahabol. Ang mga demonyo ay umiyak sa takot. Hintayin ninyo lang, mga tao. Ang inyong mga kamatayan ay hindi maiiwasan. Sa pagdali ng mga kuko, sila ay dumagundong sa nakalipas ng 3. Si Jesse ay natigil sa pagkabigla. Si Lauren ay sumigaw, Captain Harwan. Si Granfell ay nakatayo ng tahimik, bagaman sa loob ay halos bumagsak si Hoy. Matamis na kalangitan sa itaas. Halos maihi ako sa takot ngayon. Sina Tamine at Harkoon ay natigil sa isang paghinto, ang mga mata ay matalim sa pagmamadali. Lord Hoy, wala ka bang pinsala? Commander, ang mga bangkay na iyon, kalmadong sumagot si Granfell. Alam ko na sila ay mga sakripisyo ng Demonyo King. Ang 2 knights ay namutla. Alam mo ang mga katawan na nakasalansan doon. Ang boses ni Granfell ay naging malamig. Ang mga demonyo kanina ay hindi mga elite. Dumating lang sila upang siyasatin ang mga summoning circles na aming ginambala habang nagtitipon ng mga patay, na nangangahulugan na ang tunay na mga puwersa ay darating sa madaling panahon. Hindi bababa sa isang demonyo general. Bago umalis ang mga salita sa kanyang mga labi, isang anino ang bumagsak sa kanila. Mula sa itaas, ang commander ng Demonyo Legion ay bumaba, lumilipad sa ibabaw ng ulo ni Granfell. Siya ay lumapag ng may malakas na pagbagsak, isang hakbang, isang nakakatakot na kabayo.
nagtataas ng isang nakakasuklam na sandata na gawa sa matalas na buto at tumutulo sa dugo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malupit na kasiyahan. Ano ito? Stonework. Ha! Isang nakakatawang spell. Sa ilalim niya, si Granfell ay nanatiling tahimik, ang mga braso ay nakakrus. Ang mga mata ni Harkon ay nagniningas sa galit. Ikaw ang commander ng Northwestern Demon Legion. Paano mo nagawang? Siya ay lamusong, ang talam ay kumikislap. Ngunit ang demonyo ay madaling dumulas, na may nakakatawang tawa sa kanyang paggising. Kaya ikaw pala, ang maliit na Knight Captain mula sa mga dekada na ang nakalipas. Akala mo ba hindi ko makikilala ang iyong mga galaw? Sinabihan ako na ang mga tao ay nabubuhay ng maikli, gayunpaman mukhang pareho ka, mas mahina lang. Si Harwan ay umungol. Mga dekada, imposible. Ilang taon pa lang ang nakalipas. Ang demonyo ay ngumiti. Oo, 4 na araw sa Arcana ay katumbas ng isang araw dito, hindi ba? Kaya, habang mayroon kang ilang taon upang magsanay, pinatalas namin ang aming lakas sa loob ng mga siglo ng walang katapusang digmaan. Sabihin mo sa akin, sino ang mas malakas ngayon? Ang pulang nakamamatay na intensyon ay sumambulat palabas, bumabaha sa larangan ng digmaan. Si Kitch at Alkari sa malayo, ay natigil sa pagkabigla. Ano ang nangyayari? Ang lupa ay nanginginig. Ang mga sundalo ay nagpanik. Ang takot ay kumakalat na parang wildfire. Siya ay bamulong ng masama. Nakikita ko na. Ang buong kuta ay nanginginig, itinaas mula sa lupa mismo. Ang malaking kastilyo ay tumaas sa hangin, nakabitin sa pamamagitan ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo. Mula sa itaas, iniladlad niya ang kanyang mga braso ng malawak, nag-conjure ng isang malawak na daloy ng nasusunog na rosas na enerhiya. Ang kanyang boses ay kumulog, wala akong oras upang mag-aksaya sa pagtatalo sa mga mahihina. Ang kapangyarihan na iyon ay biglang sumabog. Sumasabog sa hindi mabilang na mga streak ng liwanag na bumaril sa kalangitan, nagliliwanag sa lahat sa isang nakasisilaw na ningning. Nagpatuloy siya sa pag-aasar sa Knightly Order. Kung gusto mo ng paghihiganti, kung gayon hanapin mo ako. Kung kaya mong gawin iyon, naghihintay ako upang salubungin ka mismo. Ipinakita niya ang kanyang matatalim na fang sa isang mapanukso na ngiti, ang kanyang tawa ay puno ng paghamon. Ang system notification ay lumabas, nag-a-update ng Class Quest. Class Quest: Exterminate all demon generals and liberate the entire city of Frost. Progress 0 out of 10. Si Granfell ay nanatiling nakatayo ng tahimik, ang kanyang mga braso ay nakakross, hindi gumagalaw. Bigla, ang kanyang mga mata ay nanlaki, kumikislap sa isang spark ng pag-asa. Ipagpatuloy ang labanan. Ang demonyo ay dahan-daang nawala sa pulang liwanag. Ang panik ay kumalat sa karamihan. Nawala ba siya? Ngunit si Granfell ay hindi gumalaw kahit isang pulgada. Ang kuta mismo ay mukhang handa na gumuho. Ang kuweba ay bumabagsak. Si Harwan ay umalangaw sa galit. Duwag, tumatakas ka. Sumigaw si Jesse, ang kanyang boses ay nanginginig. Aking lord, ang exit ay naharangan. Ang buong lungsod ay nanginginig. Gumiling ang ngipin ni Harwan. Damn it! Ang kuweba ay gumuho ng mas marahas sa bawat segundo. Gayunpaman, si Granfell ay nakatayo pa rin ng nakatigil. Ang tanging daan palabas ay sa pamamagitan ng paglabag sa kisame. Ngunit paano kami makatalo ni Jesse ng ganoon kalayo? Ang underground passage ay kumukonekta sa buong lungsod. Kung ang kuweba ay babagsak, ang lupa sa itaas ay magdurusa ng malaking pinsala. Ang lahat ng nabubuhay pa rin sa itaas ay mawawala. Ang mga bulkan na bundok ay nabasag at gumuho sa kuta. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang buong lungsod ay lulubog sa lupa, na nagpapahintulot sa Demonyo Legion na muling makuha ang Frost ng walang pagtutol. Hawak ang kanyang ulo sa pagkabigo, si Harwan ay umungol. O Diyos, paano natin mapipigilan ang kuweba na ito na bumagsak? Sa matalim, matatag na mga mata, lumapit si Granfell. Sumigaw si Tamman, ang kanyang boses ay puno ng alarma. Lord Hoy, masyadong mapanganib. Kailangan nating umalis dito ngayon. Ngunit itinaas ni Granfell ang kanyang kamay, nag-conjure ng isang maningning na asul na apoy. Alam kong mapanganib ito. Wala akong sapat na mana upang patatagin ang buong kuweba. Kung isang solong bato ang bumagsak ng direkta sa akin, baka madurage ako hanggang mamatay. Gayunpaman, nagpatuloy siya.
Sa pamamagitan ng purong lakas ng kalooban, itinaas niya ang isang malaking bato at itinapon ito sa itaas. Ang iba ay huminga ng malalim sa pagkabigla at takot. Mag-ingat ka, minanipyala niya ang mga fragments ng nabasag na bato. Isang desperado na boses ang umalangaw. Lord Hoy! Pagkatapos ay isang maningning na sinag ng asul na liwanag ang sumabog mula sa kuta, tumatagos ng tuwid sa kalangitan. Ang pagkalito at takot ay kumalat sa mga nanunood. Ang liwanag na iyan, hindi ba iyan ang kapangyarihan ni Li Hoyo? Ang lahat na nakakita ay nataman ng paghanga. Isang mausisa na bata ang nagbukas ng kurtina. Mom, tingnan mo iyon. Ang ina, natakot, ay hinayla ang bata pabalik. Hindi, manatili sa loob. Isara mo ang pinto ngayon. Kung makikita ng mga demonyo, mawawala tayo. Kahit si Karn at ang mga taga-bayan ay bamulong sa hindi makapaniwala. Ano ang liwanag na iyan? Ang lahat ng mga nakaligtas ay nasa mga shelter pa. Bigla, isang sigaw ang sumiklab. Karna, ang tribo ni Karn ay sumusugod na. Binantayan namin ang labas. Ang bawat demonyo gwardya sa Southern Gate ay napatay. Sila ang mga peking adventurer. Ang mga impostor na adventurer ay bumalik upang iligtas ang ating lungsod. Ang kamay ni Granfell ay tumaas ng mas mataas, kumikinang sa nakasisilaw. Nakapangyarihan, sina Jesse Harwan at Taman ay natigil sa hindi makapaniwala. Hindi maaari, imposible, paano nangyari ito? Ang mga mata ni Granfell ay nagniningas pa rin sa pag-aalala. Alam kong hindi sapat ang lakas ng magic na ito upang pigilan ang sakuna. Ngunit hindi ako tatakas. Sa walang katapusang determinasyon, inabot niya ang kanyang kamay, inihabi ang spell upang protektahan ang lahat. Sa sandaling iyon, ang boses ng sistema ay umalangaw. Aesthetic stat activated. Aesthetic effects will now apply to all targets within your focus. Ang mga durog na bato at debris na inangat ng marangal na magic ni Hoy, ay nabago sa mga kahangahangang estatwa. Ang mga dambuhalang bato na mandirigma ay tumaas, ang kanilang mga kalasag ay itinaas ng mataas, pinuprotektahan ang mga tao mula sa pagbagsak. Sila ang mga mandirigma ng frost na ginawang bato. Ipinahayag ni Granfell ng may think time na pagmamataas, ang karangalan ng mga mandirigma na laging nakipaglaban upang protektahan ang kanilang bayan. Haalin ako sa iyong kalooban at ipagtatanggol ko ang frost hanggang sa aking huling hininga, kahit na nangangahulugan ito na mamatay dito ngayon. Pagkatapos ng isang marahas na pagyanig, ang katahimikan ay bumalik sa wakas. Ang espiritu ni Hoy, mapotla at pagod, ay naglabas ng isang hininga. Ang spell ay nabasag, hindi ko na ito kayang hawakan. Ibinuhos ko ang lahat ng aking mana sa paglikha ng istrukturang ito. Buti na lang at nagtrabaho ito. Kung hindi dahil sa brooch, 10% lang ang mababawi ko sa ginastos ko. Maswerteng natapos ko ang mga estatwa at kung hindi ay hindi ako mabubuhay. Hindi ako makapaniwala na ang mga kahangahangang estatwa na ito ay ginawa ng aking sariling mga kamay. Sa palagay ko ang dahilan kung bakit kinuha nila ang ganoong kumpletong pinunaanyo ay dapat dahil sa aesthetic stat. Sa totoo lang, akala ko ay mas mahirap ito. Ngunit matapos ang trabaho, ang istruktura at pagpapakintab ng mga estatwa ay bumuti ng husto. Kung mas mahusay ako, baka hindi ko kailan ganing sunugin ang lahat ng aking mana na tulad nito. Ang mga bato ay nabago sa mga matangkad na estatwa gayunpaman siya ay bamulong sa kanyang sarili. Ang kasanayan na ito, hindi ba dapat ginagamit para sa paglikha ng mga item o mas mahusay na kagamitan? Sa anong sitwasyon ko dapat talaga itong gamitin? Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang kamay, na wala sa malalim na pag-iisip. Si Harwan ay nakatayo sa harap ng mga estatwa, nakatitig ng matagal. Isang araw dito ay katumbas ng 4 sa Arcana. Kung ang Frost ay hindi naging kung ano ito ngayon, kung pinatumba ko siya ilang taon na ang nakalipas, baka nakaharap ko siya muli, at maaari pa rin siyang dumulas sa aking pagkakahawak. Hindi na ako may mukha na ipakita ang aking sarili sa harap ng kanyang kamahalan. Bigla, isang malaking anino ang lumitaw sa itaas. Ano iyon? Ang mga mata ni Taman ay nanlaki sa panik. Ang mga paniki mula sa pulang liwanag ay sumabog, isang kawan ng mga demonyo na paniki na kumakalat ng ligaw patungo sa leyon. Ang mga sundalo ay sumigaw sa alarma. Nakuha sila dito ng liwanag kanina, di ba? Ang mga ito ay hindi ordinaryong mga paniki. Maghanda na para lumaban.
Manatili sa iyong lugar. Maaaring hindi mabilang sila, ngunit mahina sila. Panatilihin ang iyong porma sayon. Patayin sila isa-isa. Ang mga mata ni Granfell ay lumiit sa kalangitan na puno ng mga paniki. Hindi maganda, may iba pang darating. Ang system interface ay kumislap sa harap niya. A demon has appeared nearby. Natural enemy skill activated. Your combat power will increase when fighting demons. Class Quest. Eliminate all demon generals. Liberate Frost. Progress, 0/10 stay. Ang mga mata ni Granfell ay nanlaki. Ang matangkad sa kalangitan ay isang nakakatakot na ibon na nilalang na may hooked na tuka, malalaking gintong mata, at isang katawan na nababalutan ng buhok na tulad ng tao at mga balahibo. Hellraven Demon Coupon, General of the Demon Legion, LV500. Si Granfell ay nakatitig sa itaas ng masama. Ito ay masama, napakasama. Ang Raven Demon ay nagbukas ng kanyang nakakasuklam na tuka, lamusong upang lamunin siya, ang mga braso ay nakakross. Si Granfell ay bumulong sa kanyang sarili. Wala akong isang patak ng enerhiya na natitira upang lumaban, bigla, slash. Isang maningning na sinag ng liwanag ang bumaril pababa, binabalot ang Raven Demon at kumikinang na asol na ningning. Si Granfell ay kumurap, natulala, hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Isang pares ng manipis na mga binti ang tumama sa lupa. Si Jesse, rank 4 adventurer, ay inayos ang kanyang sombrero ng may tiwala ng ngiti. Talagang ibinigay ko ang lahat, ngunit hindi pa rin ako makagawa ng magic na kasing ganda ng sa iyo. Gayunpaman, ano ang palagay mo sa spell na inihagis ko? Si Granfell ay nakatayo, ang mga braso ay nakakross, nakatitig sa kanya ng may malamig na kawalang interes. Ngunit sa loob, inamin niya, salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Sa labas, gayunpaman, ang kanyang boses ay naging masama. Gumamit ka ng masyadong maraming magic para sa isang spell na iyon. Hindi tulad ng iyong karaniwang estilo, ibinuhos mo ang lahat sa isang solong target nang walang anumang kamalayan sa iyong paligid. Ang mukha ni Jesse ay baluktot sa inis. Sandali, isusulat ko muna iyan. Ang iba ay mukhang nalilito. Kahit ang demonyo na paniki ay mukhang natigil sa sandaling iyon. Samantala, sa kampo ng mga Dark Mercenaries, 3 figure ang nakaupo ng nakahiga malapit sa gate. Inilagay ni Kit ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at umungol. Hey, matandang lalaki, hindi pa rin kami nakarinig ng isang salita mula sa iba. Sa tingin mo ba nakalimutan na nila kami? Ano ba ang ginagawa namin dito? Anong makukuha namin dito? Nagalit si Alcari, galit. Isara mo ang iyong bibig. Kailangan kong i-redraw ang magic circle kanina bago ko makalimutan. Ang dalawa ay nagpatuloy sa pagtatalo sa ibabaw nila. Pagkatapos ng lindol, ang kuta mismo ay nagsimulang tumaas sa hangin, na napapalibutan ng isang bagyo ng nakasisilaw na liwanag at bumabagsak na debris. Sumigaw si Kit sa pagkabigo. Ngunit walang sino man ang nagsasabi sa akin kung ano ang nangyayari. Sa susunod, hey, sundan lang natin sila. Okay, sinabi ko, tumahimik ka na. Look, ang kanyang boses ay masama. Captain, sa tingin ko ay napalibutan na tayo. May hindi mabilang na mga demonyo na anino na nagkukubli sa paligid nila. Ang mga mata ni Kit ay nanlaki. Nawala sila. Lahat, maghanda kayo. Darating sila ng direkta sa atin. Ang mga anino ay sumugod pasulong, mabangis at walang katapusang. Hindi nagtagal, lumabas ang mga figure mula sa dilim, nakatitig sa 3 lalaki na parang kakaibang nilalang sila. Sila ay bumulong sa kanilang sarili, mga tao. Oo, tiyak na hindi mga demonyo. Siya ay tao. Sino ang mga taong ito? Pagkatapos makinig sa kanilang paliwanag, ang balikat ng babae ay sa wakas ay gumaan. Mga barbaro, ha? Isang estranghero ang nagtanong ng matalim. Ang liwanag na iyon kanina ay gawa mo. Sa ibang lugar, ang mga bato na haligi na hugis mandirigma ay matangkad laban sa pulang dugo na kalangitan. Malapit sa kanila, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa gitna ng mga tambak ng mga napatay na halimaw. Bigla, ang system window ay lumabas. Class Quest. Eliminate all demon generals across Frost. Target 10. Ikanros ni Granfell ang kanyang mga braso, nakatitig sa notification na may isang pagkalkula na ekspresyon. Kaya ang pagpatay ni Jesse ay binibilang sa kabuuan,
na nangangahulugan na hindi ko kailangang personal na patayin ang bawat demonyo general. Samantala, si Jesse ay masigasig na sumusulat sa kanyang mga tala. Masyadong maraming hindi kinakailangang galaw. Masyadong maraming nasayang na mana. Tumawag si Tamine, Mr. Hoy, natapos na namin ang paghawak sa mga bangkay sa shelter. Kinuskos niya ang likod ng kanyang leeg, idinagdag, ngunit sa tingin ko ay wala rito ang mga nakaligtas na binanggit mo. Ang analysis team ni Ganon ay nagpakalat pa ng mga unmanned drones, ngunit ang paghahanap sa mga underground sectors ay halos imposible. Tumango si Granfell ng same time. Nakikita ko, ang kanyang mga mata ay bumalik sa system window. Nararamdaman ko pa rin ang mga nakaligtas sa pamamagitan ng system interface. Bigla, lumabas si Alari sa pamamagitan ng isang kumikinang na magic gate. Kaya ko pa ring lumikha ng mga teleportation gates mula sa loob ng kuta. Sinabi niya ng mabilis, mayroon akong kailangang i-report sa iyo. Bago siya magpatuloy, isang matangkad na blonde na barbaro ang nagtulak sa kanya. Ikaw ang leader dito. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig kay Granfell. Ang liwanag na iyon kanina, gawa mo yun. Tumigas si Tamman sa tanawin, pagkatapos ay bumulong sa ilalim ng kanyang hininga, mga barbaro. Isang maikling sandali pagkatapos, isa pang figure ang lumabas sa portal. Ersnam Tamman. Sa likod niya ay dumating ang mas maraming tribo, nakatitig ng may pagkausisa sa kanilang paligid. Ang mukha ni Tamman ay nagninangas sa tuwa. Aris, buhay ka. Ang matandang lalaki ay lumiit ang mga mata, pagkatapos ay ngumiti. Ikaw iyan, di ba? Ang batang barbaro. Ang kanilang tawa ay pumuno sa hangin. Noon, higit sa 6 feet na ang taas ko, ikaw na bata. Gayunpaman, ang iyong saloobin ay parang bata pa rin. Samantala, dalawang barbaro ang naglakbay malapit kay Granfell, inaamoy ang hangin. Ang mga adventurer ay nagsabi, oo, iyan. Si Granfell ay nanatiling tahimik, ang mga braso ay nakakross, pinahihintulutan ang kanilang mga kalokohan ng may malamig na kawalang interes. Hinaplos ni Iris ang buhok ni Tamman ng mainit. Kalimutan mo na, ang mahalaga ay buhay ka. Masisiyahan si Karun kapag nakita kanyang muli. Alam mo kung gaano kanya kinagigiliwan. Ang mga mata ni Tamman ay nanlaki. Buhay pa si Karun. Siyempre, bata. Tumawa si Eris. Buhay ka rin, di ba? Si Granfell, na nakatayo sa malapit, ay inulit ang pangalan sa ilalim ng kanyang hininga. Karun. Dalawa pang tribo ang lumapit, inaamoy ng husto. Ang malakas na amoy ay nagpaalala sa kanila kay Karun mismo. Ang isa ay lumingon kay Granfell at nagtanong ng walang pag-aalinlangan, tama iyan. Ikaw ang leader dito, di ba? Ang haligi ng liwanag na iyon ay hindi ka panipaniwala. Si Tamine ay nanginginig ng nerbiyos sa tabi niya. Nagsasalita siya ng masyadong direkta kay Mr. Hoy! Ang mga barbarong NPC na ito ay talagang hindi marunong maging magalang. Mabilis siyang nagpaliwanag, Mr. Hoy, pakiusap huwag mong masamain. Wala silang ibig sabihin na kawalang respeto, ngunit ang mga labi ni Granfell ay bahagyang kumerba. Ayos lang, naiintindihan ko ng maigi ang kultura ng barbaro. Tina-address niya ako bilang leader. Ibig sabihin ay nagpapakita sila ng respeto sa akin. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Ice. Isang tunay na leader, iba sa ibang mga adventurer. Ang ilan sa mga tribo ay umamoy muli. Sa pagkakataong ito ay lumingon kay Haron Kingsguard, na nakakita ng amoy ng isang katutubo ng Archena. Si Jesse, gayunpaman, ay pinilipit ang kanyang ilong at nagtanong, kaya niyo talagang makilala sa pamamagitan ng amoy. Ang tono ni Aris ay lumambot. Maswerte na ang aming chieftain ay isang may kakayahan na tao. Sa loob ng mga dekada, lihim niyang binantayan ang lungsod na ito at nilikas ang mga nakaligtas. Ang kanyang pangalan ay Karun, ang ama ng lahat ng barbaro. Ang matandang mandirigma ay nagsimulang magkwento ng kanilang kasaysayan. Ang aming mga barbaro ay minsan ay nanirahan sa kagubatan sa malapit. Kami ay nag-trade sa Frost. Nagtulungan kami sa kanila. Ngunit isang araw, isang malaking apoy ang tumaas mula sa lungsod. Isang masamang amoy at isang agos ng masamang layunin ang dinala ng hangin ng tuwid sa amin. Pinangunahan kami ni Karun ng tuwid sa Frost. At ang nakita namin doon, ang kanilang mga mukha ay baluktot sa takot. Ang boses ni Ars ay naging mabigat. Ito ay isang bangungot.
Ang kastilyo ay nasusunog, ang kalangitan ay pulang dugo, ang mga kawan ng mga ibon ay kumakalat. Ang mga demonyo general sa anyo ng mga nakakatakot na ibon ay umikot sa itaas. Nagdadala ng mga sundalo ng Frost na parang mga trepeo, inaasar sila. At ang mga demonyo na hugis hayop ay nagparada ng mga bangkay ng mga tao ng Frost na parang ipinagmamalaki ang kanilang pagpatay. Ang mga larawan ng pagpatay ay muling lumitaw. Ang mga lalaki ay nakabitin sa kalangitan, ang iba ay tinagos ng malinis, ang katawan ay nakatali sa mga gulong ng kariton. Ang mukha ni Harwon Kingsguard ay dumilim habang nakikinig siya. Ang tingin ni Granfell ay lumipat sa kanya. Nagpatuloy si Aerys. Nakipaglaban kami sa mga demonyo upang iligtas ang mga nakaligtas, ngunit napakarami. Masyado silang malakas. Karamihan sa aming mga kapatid ay namatay. Si Caron mismo ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, patuloy kaming naghahanap ng mga nakaligtas, pinuprotektahan sila sa loob ng mga dekada. Ngunit ang sitwasyon ay lumala lang. Ang larawan ay naging mas malabo, ang mga pamilya ay nagugutom, namamatay sa lamig sa katahimikan. Hindi man lang kami makasindi ng apoy. Ang mga demonyo ay kayang maramdaman ang pinakamahinang spark ng liwanag. Ang mga nakaligtas ay dahan-daang namatay sa gutom at lamig. Unti-unti, kami ay naubos, ang aming lakas at ang aming pag-asa ay nawawala. Pagkatapos, isang kislap ng memorya, isang batang babae na nagbubukas ng isang sarado na bintana. "Mom, tingnan mo ang liwanag." Ngunit ang kanyang ina ay nagpanik, nagmamadali na isara ito. "Hindi, isara mo agad." Kung makikita ng mga demonyo, siya ay natigil, nalilito. "Sandali, ano ang liwanag na iyon?" Ang iba sa siksikan na shelter ay tumingin sa itaas, ang kanilang pagkalito ay naging W. Hindi ba dapat ang bawat nakaligtas sa Frost ay natipon na rito? Sa parehong oras, sina Aerys at ang kanyang scouting party ay tumaas ang kanilang mga ulo, na drone sa maningning na haligi. Sa sandaling iyon, sinabi ni Aerys, bumabalik sa kasalukuyan, isang liwanag ang lumitaw. Isang maningning na asol na haligi na dumadaan sa dilim at bumabaha sa isinumpa na lungsod na ito na may pag-asa. Lumingon siya kay Granfell nang may pagod ngunit tunay na ngiti. "Salamat." Sa tabi ni Hoyol, nakikinig si Harwon Kingsguard, ang mga braso ay nakakross. "At salamat sa bawat adventurer na nakatayo ng magkakasama sa iyo," nagpatuloy si Aerys. "Dumating ako dito upang ihatid ang mga salitang ito sa ngalan ng lahat ng mga barbaro at sa ngalan ng mga nakaligtas na tao ng Frost." Ipinindot niya ang isang kamao sa kanyang dibdib. "Leader, adventurer, kung may balak kang patayin ang Demonyo King, kung gayon ang aking mga kapatid, ang aking mga kapatid na babae, at ako ay lalaban sa tabi mo." Ang mga mandirigma sa kanya ay tumanggo, ngumingiti ng may matinding determinasyon. Pagkatapos ay nagbahagi si Aerys ng matinding kaalaman. Ang Demonyo King na naghahari dito ay tinatawag na Decaravia, isang nakakatakot na nilalang na may mga pakpak ng isang ibon at ang buntot ng isang daga, na pinangungunahan ng mga kawan ng mga ibon na nagdadala ng kamatayan. Isa sa 72 Demonyo Kings, Lord of the Skies. Ang kanyang boses ay nagdadala ng parehong pagmamataas at paglaban. Kami mga barbaro ay ground fighters. Ang isang lumilipad na kaaway ay ang aming pinakamasamang kalaban. Ngunit kahit na kailangan naming magsalansan ng aming mga katawan sa isang tore, tutulungan ka naming maabot ang halimaw na iyon. Ang sandali na bumagsak ang kanyang mga salita, ang hangin ay naging mabigat at tahimik. Matatag na nagsalita si Granfell, "Naiintindihan ko, ngunit tinatanggihan ko ang iyong alok." Ang mga mata ni Harwon Kingsguard ay nanlaki sa pagkabigla. Ang iba ay mabilis na pinindot siya para sa mga sagot. "Sir Hoy," tawag ni Harwon Brother Hoy, sumigaw si Tame. Kahit si Aerys mismo ay nagtanong, halos nasaktan, "Tanggihan? Ibig mo bang sabihin ay hindi ka lalaban o sa tingin mo ay walang silbi kami?" Umiling si Granfell, "Hindi, papatayin ko ang mga demonyo at natutuwa ako na handa kayong tulungan ako. Gayunpaman, wala akong interes sa pagtitipon ng mga bangkay." Si Aerys ay natahimik, nakikinig. Lumingon si Granfell kay Alaric. "May mga bagay na dapat unahin." Ang matandang mage ay lumabas. "Nandito ako." Inutusan ni Granfell, ilipat ang lahat ng mga nakaligtas sa kaharian ng Yusra. "Sabihin mo kay Haring Huigang na bigyan sila ng pagkain at init. Ang iyong portal magic ay dapat sapat."
Yumuko si Alkeri. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pagkatapos ay tumawag muli si Hoy. Guildmaster namin. Inutusan ni Granfell, sasama ka sa kanila. Kung kaya mong ipagtanggol sila ng Gun Guild sa panahon ng paglilikas, mas mabuti. Bukod pa, naiisip ko na nag-aalala ka sa mga barbaro na personal mong kilala. Kumurap si Tamman, nahuli ng walang pag-iingat bago ang pasasalamat ay bumaha sa kanyang mukha. Hoyel, salamat. Binuksan ni Alkari ang kumikinang na portal, pagkatapos ay sumulyap pabalik. Hoy, hindi ka ba sasama sa amin? Bago makasagot si Hoy, ang paghampas ng mga pakpak ay kumulog sa itaas. Ang ekspresyon ni Granfell ay nanatiling hindi nababasa, na parang nakita na niya ito. May isang bagay sa likod ko na dapat harapin. Bumaba mula sa kalangitan ng isang nakakatakot na ibon na demonyo, isa sa mga demonyo general. Level 500. Ang trail ni Kopekin ay nawawala dito. Gawa mo yan, di ba? Bumulong si Granfell. Ang mga apoy ay sumambulat sa kanyang palad na susunog na asol. Umalis na kayo ngayon. Siya ay nakatayo sa harap ng portal, pinuprotektahan ang paglilikas. Bigla, isang lilang apoy ng magic ang lumitaw sa kalangitan. Sa loob ng shelter kung saan nagtatago ang mga tao ng Frost. Ang portal ay lumawak at isang malalim na boses ang tumawag, ikaw. Walang oras na nasayang si Iris. Lahat ay naghanda na umalis. Ang mga nalilitong boses ay sumagot kay Iris, mga adventurer, ano ang nangyayari? Nagalit si Alkari, nakatutok sa kanyang spellwork. Binubuksan ko ang isang portal sa Yusra. Tinaas muli ni Iris ang kanyang boses. Ipaliwanag ko mamaya. Kumilos. May isang huminga ng malalim. Yusra, ibig mong sabihin ang maalamat na isla. Naligtas tayo. Si Tamman, na nakatayo bilang gwardya sa tabi, ay sa wakas ay pinahintulutan ang kanyang sarili ng isang maliit na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nahuli ng kumikinang na system panel sa harap niya. Class Quest, Barbarian Secret Technique. Ang kanyang tiyan ay bumagsak. Ano ba? Isang class quest. Isang tao lang sa bawat klase ang maaaring makatanggap nito. Bakit ngayon sa lahat ng oras? Ang pag-realize ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang kanyang mukha ay namutla. Iris, nasaan si Caron? Ang matandang barbaro ay natigil sa tanong, pagkatapos ay kumunat ang noo. Si Caron, siguro ay nag-scout siya. Ngunit bago matapos ang mga salita, si Tamman ay umalis na, tumatakbo. Tamman, saan ka pupunta? Mapanganib. Sumigaw si Iris sa likod niya. Ngunit hindi tumigil si Tamman. Hindi ako maniniwala, naisip niya habang tumatakbo siya. Ang mga kalye ay nabasag at pininturahan ng dugo. Caron, isang memorya ang lumitaw. Ang magaspang na tawa ni Caron. Hey bata, tingnan mo ako. Barbarian Secret Technique. Gusto mo ng ganoon? Ha, si Tamine ay kumurap sa pagkabigla noon. Kaya, totoo ito. Hinaplos ni Caron ang kanyang baba. Pag-iisip, dapat ba kitang turuan? Miem, ang pagkasabik ay bumaha sa mukha ni Tamman. Kaya mo talaga akong turuan. Tumawa ng malakas si Caron na halos doble siya. Hindi pa, bumalik ka sa loob ng 40 taon, 40 taon. Umiyak si Tamman nang namumula ang mukha. Masyadong matagal iyan. Turuan mo ako ngayon. Ngunit si Kiran ay ngumiti lang. Hindi mangyayari. Ang memorya ay nabasag habang ang realidad ay kumakapit. Natigil si Tamine sa isang paghinto. Nandoon ang katawan ni Caron. Ang kanyang dibdib ay tinagos ng walang buhay. Caron, siya talaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng marahas. Patay siya at iyan ang dahilan kung bakit dumating ang class quest sa akin, sa likod niya. Ang mga pakpak ay umiral sa isang bug zone ng masamang hangin. Isang boses ang bumulwak ng may paghamak. Ano ito? Ang huling maruming hayop na gumagapang pa rin sa lupa. Narinig ito ni Tammin. Ang mga luha ay dumadaloy. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib habang itinaas niya ang kanyang tingin. Ang system panel ay nagsilbing tanawin. The chieftain has fallen. Oh, young successor, prove the wild nature of your blood. Sa panig ni Hoy, ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang sandali. Agad na napansin ni Harkon Kingsguard. Hoy, ayos ka lang ba? Hindi ka mukhang maayos. Ayos lang ako, sagot ni Hoy. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay isang bagyo.
Ano ang hindi komportable na pakiramdam kanina? May mali. Sa harap nila ay lumitaw ang demonyo general, ang nakakatakot na ibon. Ang mga mas mababang demonyo ay sumugod muna habang ang kanilang leader ay nakabitin sa itaas, nagagalit. Mabilis na nagsalita si Harwon Kingsguard. Napakarami. At hindi bababa sa ilan sa kanila ay dapat na lahat ay mga demonyo general. Kung kaya mong lumikha ng mga platform tulad ng dati, kami ang hahawak sa kanila. Umiling si Hoy. Ang malamig na boses ni Granfell ay nagpaliwanag habang ang kanyang mga mata ay sumusunod sa Kawan. Ang kalangitan ay ang kanilang domain. Una, hihilahin ko sila pababa. Ang demonyo general ay ngumiti. Sa tingin mo ba ang isang nakatira sa lupa na tulad mo ay maaaring hilahin kami mula sa langit? Narito na sila, sumigaw si Harwan. Lumiit ang mga mata ni Hoy, nagmamasid ng maingat. Kung nagsisiksikan sila patungo sa liwanag, ibig sabihin ay sensitibo sila dito. Ang kanyang palad ay nasunog sa asul na apoy. Handa na si Granfell na magningas ang mga apoy ng mas maliwanag, pagkatapos ay inihagis ang mga ito pasulong. Sumigaw ang nilalang, pumikit laban sa liwanag. Kirk, hindi ka umaatake. Ang sistema ay agad na tumugon. Ang demonyo general na uri ng ibon ay paulit-ulit na natigil. Ang mga mata ni Jesse ay nanlaki. Sandali, gumagamit lang siya ng light magic para tulungan sila. Hinayaan ni Hoya na lumiit muli ang apoy. Nagtrabaho ito, ngunit hindi pa siya tapos. Pinilipat niya muli ang apoy. Kailangan ko silang hilahin pababa. Pagkatapos ay maaaring labanan sila ng mga kabalyero sa matatag na lupa. Naalala niya ang naunang kulog ni Jesse, ginaya ang galaw nito. Ganoon, di ba? Isang pag-agos ng kidlat ang sumambulat, sinisira ang Kawan. Ang mga demonyo na ibon ay kumubkob sa gitna ng hangin, umalangaw sa matinding sakit. Ipinahayag ng sistema na ibigay mo ang pinakamataas na kontribusyon sa pagtalo sa isang demonyo general. Si Jesse ay nakatitig, natigilan. Isang hampas, isa lang. Ang mga katawan ay umulan mula sa kalangitan. Tumingin si Hai sa kanyang sariling mga kamay na hindi mapakali. Hindi ko akalain na babagsak sila ng madali. Mula kailan ako naging ganito kalakas? O mahina lang ba sila laban sa kidlat? Sa tabi niya, ang mga mata ni Jesse ay kumikinang sa paghanga. Gaya ng inaasahan sa iyo, Hoy. Walang depekto iyan. Marami akong natutunan sa panunood lang. Ang sistema ay tumunog muli. Class Quest. Talunin ang lahat ng demonyo general at palayain ang lungsod ng Frost. Progress 6/10. Sinulyapan ito ni Hoy. 4 na lang ang natitira. Si Jesse ay patuloy na nag-uusap sa kasabikan. Hindi ka panipaniwala. Kamangha-mangha ka. Ngunit ang tingin ni Hoy ay lumutang patungo sa malayong lumulutang na isla. May mali. Sana ayos lang si Tamman. Bigla, isang portal ang kumikinang sa likod niya. Ang matalim na tingin ni Granfell ay nakatitig dito. Alkeri. Ang matandang mage ay lumabas. Itinuturo si Ares. Natapos namin ang paglilikas ng sibilyan, ngunit ang mga barbaro, si Ares ay pumasok ng masama. Hindi pa bumabalik si Namtaman. Pumunta siyang mag-isa upang hanapin si Kiran at hindi pa bumabalik. Kumunot ang noo ni Hoy. Mag-isa, tumango si Ares, ang boses ay mabigat. Hindi ganoon katagal si Caron sa reconnaissance. May nangyari sa kanya. Itinaas ni Alkari ang kanyang mga kamay nang walang magawa. Kita mo na, sila ay pabaya sa isang kasalanan. Ang mukha ni Granfell ay dumilim. Anong direksyon ang pinuntahan ni Tamman? Samantala, sa panig ni Tamman, siya ay nasa hawak na ng demonyo general na si Horen, hinayla ng mataas sa hangin. Nawala ang isa sa kanyang bota, dugo ang tumutulo sa kanyang binti. Ang kuko ng halimaw ay humigpit sa kanyang lalamunan. Kaya, gusto mo akong harapin ng mag-isa? Siya ay ngumiti, ang boses ay makapal sa paghamak. Napaka-arogan, napaka-bobo. Si Tamine ay nagnitngit sa kanyang ngipin. Damn it, hindi ko man lang may galaw ang mga braso ko. Ang galit ay nasunog sa kanya habang tinatitigan niya ang hayop. Ang mga demonyo general ba talaga ay ganito kalakas? Damn it, hindi ko kailanman naisip na nasa ganitong antas sila. Sa wakas ay inihayag ng demonyo general ang kanyang mabangis na anyo na tulad ng ibon. Magmamakaawa ka ba para sa iyong buhay tulad ng palagi mong ginagawa? Baka patawarin kita kung magmamakaawa ka. Ang sagot ni Granfell ay hindi nagbabago, isang matalim na ngiti sa kanyang mga labi.
Managinip ka. Ang isang barbaro ay hindi kailanman magmamakaawa para sa awa. Lalaban kami hanggang sa dulo. Tumawa ang demonyo, ang pangungutya ay tumutulong mula sa kanyang mga salita. Napakalaking mahina ngunit puno ng pagmamataas. Bobo tulad ng inaasahan mula sa mga nilalang ng dumi. Pagkatapos ay bumagsak si Horicon ng isang pangalan. Kuron, ipagpalagay ko na ang Mad Dog na iyon ay pareho, di ba? Ang mga mata ni Tamman ay nanlaki. Caron, ang demonyo ay nagpilit pa, ang kanyang tono ay malupit. Siya ay sumugod ng walang taro sa isang labanan na nakatakda siyang matalo. Siya ay sumigaw tulad ng isang baboy habang siya ay namatay. Ang lalamunan ni Tamman ay humigpit. Huwag mong subukang. Caron, si Porygon ay tumawa ng madilim. Dapat kayong mga mahihina ay gumagapang, nagmamakaawa para sa inyong buhay, nagsasabi ng mga bagay tulad ng, pakiusap, patawarin mo ako. Iyan ang dahilan kung bakit siya namatay sa ganoong paraan. Ang kamao ni Tamine ay nanginginig, ang kanyang mga buko ay puti. Sinabi ko sa iyo na huwag mong tuksuhin si Karen. Siya ay isang mandirigma, nakipaglaban siya hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang boses ay nabasag sa galit. Damn it lahat. Si Nam Tamman ay umalingaw sa loob ng kanyang sarili. Igalaw mo ang iyong mga kamay. Damn it. Ang tingin ni Granfell ay bumagsak sa kanyang sariling nanginginig na kamao. Kinagat niya ng husto ang kanyang labi hanggang sa umagos ang dugo. Ang halimaw na ito natatawagan si Caron na bobo. Dapat siyang mamatay para doon. Ang demonyo ay ngumiti, pinipilipit ang kutsilyo ng mas malalim. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng bobo na iyon bago siya namatay? Ang mga salita ay nagpalamig kay Tamman. Ang huling larawan ni Kuron ay nasunog sa kanyang isipan, hawak pa rin ang espada, nakangiti ng matapang, kahit nasa bingit ng kamatayan. Nasa malaking problema ka. May isang tao na mas walang pakialam kaysa sa akin ang darating para sa iyo sa madaling panahon. Itinaas ni Hyken ang kanyang ulo, amused. Oh, inamoy niya ang hangin, ang boses ay mababa at mapanukso. Nahuli ko ang amoy sa hangin. Medyo matagal na, di ba? Ang walang ingat na batang iyon, pinili ko siya bilang aking kahalili noon. Isang bagong chieftain, isang hindi ko man lang matapatan, ang darating para sa iyo sa madaling panahon. Itinaas ng demonyo ang kanyang sibat. Gayunpaman narito ka, nagpapaflap ng iyong mga gilajed sa pintuan ng kamatayan. Palaging nagre-rumble tungkol sa tinatawag na barbarian secret technique. Kahit sa bingit ng kamatayan, si Caron ay nakasuot ng parehong matapang na ngiti. Ang kanyang huling mga salita, sigurado ako na masisiyahan siya dito. Ang luha ng dugo ay damaloy mula sa mga mata ni Tamman. Ang kanyang dibdib ay sumasakit. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Binuksan ni Horen ang kanyang mga ngipin. Kaya sabihin mo sa akin ang nakakabigla na ito. Ikaw ba iyon? Ang kamao ni Granfell ay humigpit ng husto na nasira ang kanyang balat. Ikaw ang sinabi ni Kuron. Kahit ang kanyang tingin ay nakita ka na parang isang hayop. Ang boses ng demonyo ay tumulo sa pangungutya. Ngunit pagkatapos ay may nabasag. Isang blur ang dumaan sa kanya. Si Tamine ay lamusong, lumubog ang kanyang mga ngipin sa kaliwang braso ni Horcon bago pa makariyak ang demonyo. Si Granfell ay kumagat ng mas husto, ang mga mata ay nagninangas. Ikaw na halimaw, sumigaw si Horek, nagdurusa sa sakit. Ano ka? Alisin mo ako. Sa isang mabangis na paghampas, itinapon niya si Tyne sa lupa. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba sa takot. Nawala ang kanyang kaliwang braso, kinagat ng malinis. Ang braso ko, ang braso ko. Siya ay natigil, ang panik ay nakasulat sa kanyang mukha. Sa tapat niya, dahan-daang tumaas si Tamman, ang galit ay nasusunog sa kanyang mga mata. Ang pangalan ni Kirens ay umalingaw sa kanyang puso. Hawak pa rin niya ang pinutol na braso na nakakapit sa pagitan ng kanyang mga panga. Binalaan kita, huwag mong kailanman tuksuhin si Caron. Sa wakas ay nag-alinlangan si Oraken, ang takot ay gumagapang sa kanyang boses. Ano ka? Hindi ka mukhang kakaiba sa isang hayop. Ang katawan ni Granfell ay sumambulat sa nagngangalit na apoy. Alam ni Kuron na nandito ako. Ang sistema ay nagninangas sa harap ng kanyang mga mata. Class Quest, Barbarian Secret Technique, Conditions Fulfilled, Reward Granted. Nakuha mo ang natatanging kasanayan sa klase. Call of the Wild.
Si Horicon ay nag-conjure ng kanyang sibat ng isa pa. Hindi mahalaga kung gaano ka ka-thrash, ikaw ay isang hayop pa rin sa lupa. Huwag kang mag-alala, muli kitang pagsasamahin sa kanya sa loob ng aking tiyan. Hindi pumikit si Tamine. Ang kanyang panga ay umalis. Ang kanyang bibig ay lumawak. Ang sistema ay tumunog muli. Activated ang natatanging kasanayan sa klase. Call of the Wild. Ang mga primal instincts ay nagising. Lahat ng stats ay maximized. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan. Si Tamman ay lumundag. Ang mga apoy ay umalingaw sa kanyang katawan. Bumaba si Horicon sa kanyang sibat. Ang lila na magic ay kumakalat. Ngunit sinalubong siya ni Tamman ng walang kamay. Ang kanyang hampas ay kumonekta, sinisira ang laman. Dugo ang sumambulat mula sa dibdib ni Horicon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga galaw, hindi sila tulad ng dati. Isang nakakabigla na presyon, ang dumurog sa kanya. Ano ang presensya na ito? Kung lalapit ako, mahuhuli niya ako. Kailangan kong lumaban sa distansya. Ngunit kahit na ang pag-iisip ay dumaan sa kanyang isipan, si Tamman ay nawala na. Mula sa wala, ang boses ni Granfeld ay umalingaw ng malamig mula sa likod ng demonyo. Ang iyong mga pakpak, wala silang silbi. Nag-ikot si Hurricane sa pagkabigla, ngunit huli na. Ang kanyang mga pakpak ay kinuha, pinutol ng may brutal na puwersa. Sa isang walang awa na paghila, sila ay napunit sa kalahati. Siya ay sumigaw, natitisad, habang si Tamman ay nakakapit sa kanyang likod na parang isang predator. Ang mga mata ay duguan, ang katawan ay nanginginig sa galit habang sinisira niya ang mga pakpak ng demonyo. Ang isipan ni Horan ay gumugulong sa kawalan ng pag-asa. Damn it, hindi ko na kaya. Pagkatapos bigla, si Tam ay tinagos. Ang hampas ay nagmula sa isang malaking ibon na tulad ng Fin Dominican. Hawak ang isang sibat, tinagos nito si Tamman habang sinulyapan si Horicon ng may paghamak. Ano ito, Horicon? Binubugbog ka ng ganito. Si Horicon ay nanginginig sa protesta. Hindi, nag-iingat lang ako sandali. Emin ay itinapon si Tamine sa lupa. Ang alikabok at dugo ay kumalat. Ito ay masama. Harapin mo na ngayon. Kailangan nating umalis dito. Si Temim ay nakahiga ng nasira sa lupa, ang paningin ay lumulutang, ang sakit ay nagpapamanhid sa kanyang katawan. Kaya ito na, ang katapusan para sa akin. Kuran, patawarin mo ako. Hindi ako kailanman nararapat na maging isang leader. Ang kanyang mga takip mata ay naging mabigat. Mula sa malayo, ang mga boses ng mga demonyo general ay umalangaw-ngaw. Ang ganoong pagiging walang ingat ay dapat na humadlang kay Sir Hoyal. Gusto kong humingi ng paumanhin. Ang kapatid ko, siya ay masisira. Mas nag-aalala ako dito kaysa sa aking sariling kamatayan. Pagkatapos ay lumitaw ang mga paa sa harap niya. Ang mga mata ni Tamman ay bumaril ng bukas. Ang kanyang boses ay nabasag sa hindi makapaniwala. Sir Hoyle, paano ka narito? Itinaas niya ang kanyang ulo, mahina at nanginginig upang makita si Granfell na nakatayo ng matangkad, inaayos ang kanyang kurbata ng may kalmado na katumpakan. Ang mga ngipin ni Horan ay gumiling. Ngumiti si Amakin, hinihingi. At ano ka dapat? Ang sagot ni Granfell ay pumutol sa kaguluhan. Narinig ko ang lahat. Sa pamamagitan ng ulap ng usok at alikabok, si Tamman ay nakatitig, natigilan. Si Granfell ay lumitaw na parang isang pader sa harap niya, walang depekto, ang ekspresyon ay matindi. Ang tay ay bahagyang lumuwag na parang naghahanda para sa paghatol. Ang kanyang mukha ay walang depekto mula sa bawat anggulo. Ang kanyang mga balikat ay sapat na malawak upang balikat ang bigat ng bawat bagyo. Ang puso ni Tamman ay baluktot. Bakit ngayon na lumaban ako na parang isang hayop, binawi ang dignidad? Pinahahalagahan niya ang etiket, karangalan, at composure higit sa lahat. At narito ako, basa sa dugo at pawis, walang iba kundi isang ligaw na hayop. Isang bulong ang umalis sa kanyang mga labi. Nahihiya ako. Mula sa likod, si Harun at ang iba pa ay sumugod pasulong. Sir Huinam Tamman, ayos ka lang ba? Ang instincts ni Tamman ay nagpaglan sa kanya patungo sa pamilyar na boses. Naiintindihan ko na ng higit o mas kaunti kung ano ang nangyari dito. Si Namche, ang analyst, ay nag-aalala sa buong oras, ngunit ang mga demonyo ay nagpapakita lamang. Tingnan mo sila, mga hayop lang sa lupa pagkatapos ng lahat. Nili-save namin ang problema ng paghahanap sa iyo.
Ang tingin ni Granfell ay yelo. Tumahimik. Sumagot si Aimekon, galit. Ano ang sinabi mo? Isang kislap ng liwanag ang sumagot sa halip. Ito ay bumagsak pataas na parang mga paputok na naging ligaw, pagkatapos ay sumabog sa ulo ni Amakin. Boom! Ang bungo ng ibon na demonyo ay sumabog na parang isang itlog sa isang microwave. Sumigaw si Hor, hindi. Isa pang talam ng liwanag ang kumislap sa pag-iral, matalas na parang labaha, naghiwa ng malinis sa isa sa mga natitirang pakpak ni Horan. Ito ay lumutang pababa na parang isang nalanta na dahon ng taglagas. Ang kanyang katawan ay bumagsak pasulong sa isang 45 degree na anggulo bago siya hinawakan ng gravity, na nagpadala sa kanya na bumagsak sa lupa na parang isang naka-grounded na ibon na binawi ng paglipad. Tumama siya sa dumi sa harap ni Granfell, ang alikabok ay sumasabog sa paligid niya. Ang puting dumi ay nababalutan ng walang depekto na suit ni Granfell na parang powdered chalk. Si Oraken ay umungol, pinipilit ang kanyang sarili, ang paglaban ay nanginginig sa kanyang boses. Paano mo nagawang? Ikaw na hayop na nakatira sa lupa. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.